Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 1031 hanggang Kabanata 1040. Kabanata 1031. Nanlaki ang mga mata ni Mindy nang makita ang reaksyon ng mayordoma. Oo, iyon ang kaso. Tumakbo pabalik ng bahay si Titus sa tuwa pagkatapos niyang magsalita. Tito, anong nangyayari? Nandito ba si Mindy para sa isang importanteng bagay? Umupo na si Nash sa kama. Bagamat mukha siyang nanghihina, nagawa pa rin niyang umupo habang inilalagay ang lahat ng kanyang bigat sa headframe. Guro, magandang balita. Napakagandang balita. Dinala ni Madam Joan si Young Master Jack kasama niya at nasa ibaba sila ng bundok. Agad namang nag-anunsyo si Titus sa sobrang excitement. Maghintay ka dito, yayain namin siya ni Beth dito. Handa nang umalis si Titus kasama si Beth pagkatapos niyang magsalita. Totoo ba? Ang galing. Wait lang, gusto ko rin pumunta. Gusto ko silang personal na I welcome dito. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Nash at gustong sundan sila. Guro, hindi ka man lang makatayo ng matatag sa kalagayan ng iyong katawan. Mas maganda kung dito ka humiga at hintayin kami. Babalik kami kaagad. Mabilis na bumalik si Titus para alalayan si Nash at kinumbinsi siya. Hindi, kailangan ko nang umalis. Parang nahihiya ako sa nangyari sa kanila. Mag-aalala ako kung hindi ako pupunta at sunduin sila ng personal. Kit ni Nash. Sige, hawakan mo ako. Hindi alam ni Titus kung ano ang sasabihin nang makita niya kung gaano ka-perseguido si Nash. Tinulungan lang niya si Nash habang naglalakad sila papunta sa garden bago lumipad pataas at patungo sa ibaba ng bundok. Walang ibang pagpipilian si Beth kundi ang sanmyugod sa ilalim ng bundok sa pinakamabilis niyang bilis. Mabilis siyang naglakbay. Sa sandaling ito, si Brenton ay nakipag-away kay William sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay walang silbi at siya ay nagalit dito. Sumigaw si Brenton sa mga gwardya sa likuran niya nang mapagtanto niyang hindi magpapatuloy ang laban. Bakit nakatayo pa rin kayo dyan? Ang mga taong ito ay pinipilit na pumasok sa aming lugar. Patayin sila. Patayin silang lahat. Ito, nag-alinlangan ang natitirang mga tao. Ang lalaing nag-abiso kay Brenton ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmamadaling lumapit. Jack na ikuyong niya ang kanyang kamay sa isang kamao at may masamang tingin sa kanyang mga mata. Balak niyang pumatay, Jack. How dare you? Umiwas sila na at dumpensa sa harapan Jack nang makita niyang umaatake ang lalaki Jack. Patayin silang dalawa. Si Jack utos nang mapagtantong sinadya talaga siyang patayin ni Brendan. Malinaw niyang alam na madali para kay William na patayin si Brendan. Gayunpaman, si Brendan ay patronym ng pamilyang puti at hindi nang ahas si William na patayin siya nang wala Jack mga utos ni. Kaya naman, si William ay umaatake sa pamamagitan lamang ng mga pagtatanggol. Walang ahirap-hirap na iniwasan nila na ang pag-atake ng lalaki at sinuntok ang lalaki sa dibdib nito pagkatapos niyang marinig kung ano Jack sabi. Lumipad palabas ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at bumagsak sa lupa. Ilang beses siyang pumikit bago namatay. Sa kabilang banda, pinatay din ni William ang kanyang kalaban gamit ang kanyang espada. Kabanata 1032. Dalawang figure ang tumalon mula sa mga hakbang na bato sa itaas sa loob ng susunod na ilang segundo bago tuluyang lumapag sa hindi kalayuan Jack at ang iba pa. Napatingin naman agad sa kanila sina Lana at William habang nasa taas ang mga bantay. Ito, hindi nakaimik si Titus habang nakatingin sa magkabilang katawan sa sahig. Bakit Jack pumatay ng isang tao kapag dumating sila dito? Bukod pa riyan, isa rin sa mga nasawi ang ikasyam na patronym si Brenton White na noon pa man nila gustong alisin. Jack. Sa sandaling ito, hindi pinansin ni Nash ang mga katawan sa sahig at tumingin Jack habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan dahil sa sobrang excitement. Jack ibinuka niya ang kanyang bibig at naramdaman na ang kanyang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan. Sa huli, wala siyang sinabi. Joan, anong nangyari? Sa wakas ay mapait nang umiti si Nash at tumingin kay Joan. Napakaganda noon Jack ay bumalik. Ang kanyang anak ay lumaki at nasa hustong gulang na. Nasiyahan siya sa pagkakataong ito na makita ang kanyang anak at si Joan. Tumanggi silang dalawa na pasukin kami.
Tinabi pa ng Petronem na ito na sinusubukan naming pumasok sa pamamagitan ng puwersa kapag hindi namin ginawa. Inatake niya tayo at gusto niya tayong patayin. Umiti ng mapait si Joanne. Tumalikod siya at tinabing, Jack, ito ang tatay mo. Dash White. Young Master Jack, giniit ni Master na dalhin ko siya upang makilala kapag katapos niyang marinig ang iyong pagdating. Tumanggi siyang manatili sa kama kahit na hiniling ko sa kanya. Gusto niyang makita kayong dalawa. Nagsalita si Titus sa ngalan ni Nash. Jack tumingin sa lalaking mapatla ang mukha. Lamambat ang kanyang puso habang naglalakad siya ng 2 hakbang pasulong at sinabing, pare, alam ko na may ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. This time, nandito ako para bisitahin ka at may hiling din ako. Ikaw. Tinatawag mo akong ama. Natouch si Nash kaya lumuha ang mga mata niya. Tumingin siya kay Titus at sinabi, Tito, mali ba ang narinig ko? Jack. Jack, tinawag akong tatay. Sa pagkakataong ito, parang bata na excited si Nash at hindi alam ang sasabihin. Oo, Master. Young Master Jack ay isang taong maunawain. Tumanggo si Titus bilang kasiyahan. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang paningin upang tingnan ang katawan ng 9th Petronem sa sahig. Mahina siyang nagsalit, Master, hindi ba tayo laging kulang ng dahilan para patayin si Brenton White? Buti na lang ba itong kaibigan niyang Master Jack pinatay siya? Tumanggo rin si Nash at sinabing, ang ganda pero ang galit ni Lily kay Jack tataas. Bakit tayo mag-aalala? Ang unang elder at marami sa mga miyembro ng pamilyang puti ay nasa iyong panig. Ito ay kanilang pagkakamali at kahit ang mga Lagorios ay hindi maaaring malito kung ano ang tama sa kung ano ang mali. Sabi ni Titus. Sa sandaling ito, maraming mga master ang lumipad pababa pagkatapos nilang marinig ang mga ingay ng labanan mula sa ilalim ng bundok. Master, bakit ka naparito? Napakalakas ng hangin at hindi maganda sa katawan mo. Agad namang nag-aalalang tanong ng isang matanda nang makitang nandito si Nash. Guro, sino ang mga taong ito? Tila ba ang pumatay sa ating bayan? Patay na ba ang ikasyam na Petronem? Dapat tingin ng maraming tao jacket ang iba ay alerto. Mukhang gagawa sila ng marahas na aksyon kung hindi malulutas ng mga salita ang issue. Kabanata 1033. Galit na nagsalita si Nash, everybody, the 9th Petronem is a wildly ambitious person. Ito ang aking anak, Jack, at iyon ay si Joanne, ang aking babae. Hindi ko siya pinakitunguhan ng maayos dati at ibinabalik ko ang kanyang katayuan sa kanya. Opisyal kong ibinalita dito na siya ang iyong pangatlong ginang. Huminto muna si Nash dito bago nagpatuloy sa pagsasalita, wala akong ideya na ang 9th Petronem ay magluluksa ng lahat ng pera at cultivation resources na hiniling ko sa kanya na ihatid. Ngayong nahanap ko na ang anak ko, gusto niya silang patayin para pagtakpan ang ginawa niya at pagbawalan silang umakyat ng bando. Sa kabutihang palad, ang kaibigan ng aking anak ay may malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban at napatay siya. Ikaw ay Young Master Jack. Agad na humakbang pasulong ang mapula ang buhok at tuwang-tuwa na sinabi, magaling. Ito ay isang magandang balita na ikaw ay bumalik. Haha. May tagapagmana ang pamilyang putol na balitaan ko na mayroon kang magagandang talento. Ikaw ay dapat na 7 o 8 baitang Grandmaster. Jack ngumiti ng walang pakialam at sinabing, maswerte ako. Ako ay naglilinang ng husto pagkatapos kong makuha ang paraan ng paglilinang. Malayo pa rin ako kung ikukumpara sa iyo. Nagpapakilala si Titus na nasa tabi nila. Jack, ito ang unang elder, si Kenneth White. Siya ay isang tunay na master at nasa huling yugto na ng tunay na katayuan ng Diyos. Isang hakbang na lang siya mula sa pinakamataas na antas ng paglilinang. Ito ang pangalawang elder. Ito ang ikalimang elder. Ito ang kapitong Petronem. Marami pa rin ang wala dito. Ipapakilala ko sila sa iyo kapag may oras tayo. Ipinakilala ni Titus ang natitirang mga tao. Pagbati sa inyong lahat. Ako ay Jack Puti. Jack, hinawakan niya ang kanyang kamay at binati sila. Gayunpaman, ayos kang nasa katanghaliang gulang na babae na may malamig na ekspresyon ang naglakad pababa ng bundok kasama ang isang grupo ng mga tao sa sandaling ito.
Narinig ko na may pumatay sa isang miyembro ng pamilyang White pagdating nila. Napatay din ng taong ito ang 9th Patronum, tama ba ako? Galit na sabi ni Lily. Sino ang gumawa nito? How dare nitong gumawa ng ganyan? Paano nga mga miyembro ng pamilyang puti ay papatayin ng ganito lang? Ang ikatlong elder ay mayroon ding madilim na ekspresyon sa kanyang mukha at labis na galit. Oo, sino ang taong ito? Ang lakas talaga ng loob nila. Pilit na sumama sa usapan ng dalawa pang matatanda. Pagkatapos ng lahat, ang 9th Patronum ay isang master ng demigod status. Gumastos sila ng maraming mapagkukunan ng cultivation upang magayos ng isang malakas na master at ang kanyang pagkamatay ay isang malaking kawalan para sa White family. Everybody, this is the third Madam, Joanne. Ito ang anak niya sa aming Panginoon, si Young Master Jack. Alam ni Titus na hindi maganda ang takbo ng katawan ni Nash kaya agad siyang nagpakilala. Bumalik sila ngayon at maling inakusahan sila ng 9th Patronum na pinipilit silang pumasok. Walang ibang pagpipilian ng kaibigan ng Young Master kundi patayin siya bilang depensa dahil balak niyang patayin ang Young Master. Oh, ito ang bastos na bata. Una ni Lily na may malamig na ekspresyon sa mukha. How dare you bumalik ngayon? Pati ang babaeng ito. Pahiya-hiya mong bumalik. Kung hindi niya nanligaw si Nash ilang taon na ang nakakaraan, bakit si Nash ang makikipagkita sa isang normal na babae na hindi man lang marunong magtanim? Kalokohan. Siya. Hindi niya ako nanligaw. Kami. Nagustuhan namin ang isa't isa. Nabalisa si Nash at hinihingal siya habang nagsasalita. Hindi niya napigil ang umubo pagkatapos niyang magsalita. Alam niyang ayaw ni Lily Jacket Joanne. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang babaeng ito ay kumilos ng walang kabuluhan at ipapahiya siya sa publiko. Anak ba talaga ito ng amo? Ito ay kahanga-hanga. Ang matandang Young Master ay nawawala at maaaring patay na dahil hindi namin siya mahanap pagkatapos ng mahabang panahon. Jack, mukhang mature na at magpapatuloy ang bloodline ng White family kung babalik siya at mamanahin ang White family. Tuwang-tuwang sabi ng ilan sa mga miyembro ng pamilyang White pagkatapos nilang marinig yung Jack ay anak sa labas ni Nash. Lalong nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Lily nang marinig ang sinabi nila. Kabanata 1034. Napakadilim ng ekspresyon ng mukha ni Lily. Natural na umasa ang mga miyembro ng pamilyang White. Jack na bumalik at pamunuan ng pamilya pagkatapos nilang malaman ang kanyang sitwasyon. Inaasahan nila na siya ang magiging tagapagmana ng pamilyang puti. Haha, parang hindi tama. Bagamat si Young Master Jack ay anak ng Panginoon, iya at tayo ay itinuturing na miyembro ng pamilyang puti. Ang posisyon ng tagapagmana ng Panginoon ng pamilya ay napakahalaga at hindi natin ito basta-basta. Ang isa pang binata ng pamilyang puti ay niyakap ang dalawang kamay sa harap ng kanyang dibdib at malamig na tumawa. Oo, ang posisyon ng isang tagapagmana ay hindi maaaring magpasya ng madalian. Ang aking anak na lalaki ay miyembro din ng White family at nagdadala ng White family bloodline. Napaka-talented din niya. Habang pinararangalan ng mga tao sa pangkalahatan ng malakas, dapat piliin ang tagapagmana batay sa mga talento ng tao. Ang ama ng binata ay isa sa mga matatanda na agad na tumayo upang suportahan ang kanyang anak. Sa sandaling ito, isa pang elder ng pamilyang puti ang nag-isip tungkol dito at nagsabi, Guro, si Young Master Lance ay itinuturing na pinakatalentadong master ng pamilyang puti. Kami ay lubos na kumbinsido noong siya ang kahalili ng posisyon ng master. Ang mga nakababatang miyembro ay lubos ding kumbinsido. Gayunpaman, Young Master Jack ay isang anak na may kasama kang tagalabas at kagagaling lang sa labas ng mundo. Maraming tao ang hindi masisiyahan kung siya ang maging tagapagmana. Palihim na natuwa si Lily nang marinig niya ito at agad na sinabing, sa aking palagay, mas marami pa tayong dapat ipadala para hanapin ang anak ko, si Lance. Maaari siyang magpatuloy na maging tagapagmana pagkatapos niyang bumalik. Ito lang ang paraan para makumbinsi ang lahat, tama ba ako? Huwag na muna nating pag-usapan ito. Young Master Jack, pinatay ang ating ikasyam na Patronum sa sandaling bumalik siya. Hindi naman natin pwedeng pabayaan ito ng walang lehitimong dahilan, tama ba ako? Tumayo ang ikatlong elder at tumingin Jack galit habang sinasabi.
Binata, malakas talaga ang mga kaibigan mong dinala. Gayunpaman, paano ka magiging walang awa? Ito ay malinaw na isang hindi pagkakaunawaan dahil hindi alam ng Ninth Patronum na ikaw ay anak ng Master at naisip na ikaw ay pumapasok nang may puwersa. Bakit mo siya pinatay kung kaya mo lang siyang saktan? Huminto ang ikatlong elder bago nagpatuloy, hindi alintana, ang mga aksyon ng ikasyam na Patronum ay hindi sapat upang maging karapat dapat sa kamatayan, tama ba? Agad na tumayo ang unang elder at nagsalita sa ngalan ni Jack, haha. Pangatlong elder, naniniwala akong naiintindihan mo na ang mga kamao ay walang mga mata at maaari itong tumama kahit saan sa isang away. Pagkatapos ng lahat Jack at ang iba naman ay nagsabi na hindi sila pumapasok. Paano mo ito masisisi Jack nang gumawa ng unang hakbang ang Ninth Patronum? Tatayo ka ba dyan at hahayaan kang may pumatay sa iyo at matupad ang kanilang hiling? Tumingon siya pagkatapos niyang magsalita at sinabi sa mga kabataang nagbabantay sa pinto kanina. Sabihin sa amin kung ano talaga ang nangyari ngayon. Agad namang tumayo ang mga kabataan. Giniit ng Ninth Patronum Jacket ang iba ay nagsisikap na pumasok at nagsimula ng labanan. Oo, nakita nating lahat ng ating mga mata ang nangyari. Young Master Jack sinabing hihintayin niya rito si Titus at ang mga matatanda ngunit tila nagmamadali ang ikasyam na Patronum. Inugot niya ang kanyang espada at umatake Jack. Jack pinatay ng kaibigan ni Ninth Patronum ang Ninth Patronum dahil hindi niya kayang makita ang mga nangyayari. Ang kabataang lalaki ng pamilyang puti ang tumayo at nagsalita sa ngalan ni Jack. Malinaw nilang naida ang sitwasyon ngayon at naramdaman nila na may mali sa Ninth Patronum. Mukhang natakot si Jack pagkikita ng Mastay. Narinig mo ba ang sinabi nila? Pangatlong elder, ginang, Jack na pilitang kumilos ang kaibigan. Bukod doon, nagtataka ako kung bakit nagmamadali ang Ninth Patronum na gumawa ng unang hakbang nang hindi naiintindihan ang sitwasyon. Malamig na ngumiti ang unang elder at nagdududang tumingin sa pangatlong eld. Wag na, kung ganoon. Since Jack anak talaga ni Nash, hayaan na lang natin ta. Nakuha ng ikasyam na Patronum ang kanyang hiniling. Kaagad na ikinaway ni Lily ang kanyang kamay dahil natatakot siya sa plano sa pagitan ng Ninth Patronum at ng iba pa na mahayag. Huwag kang gagalaw. Kabanata 1035. Gayunpaman, Jack natuklasan ng isang matabang babae na nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran ni Lily at ng iba pa. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng babae nang makita Jack, umakto siya na para bang natatakot siyang matuklasan kaya tumalikod siya at handa nang tumakas. Namutla ang mukha ng babae sa narinig Jack sigaw sa kanya. Nakatayo siya doon na hindi alam ang susunod na gagawin. Dapat tingin naman ng iba kung saan Jack nakatingin at sa Jack tinawag ang maid ni Lily na si Yvette. Fat lady, nakalimutan mo na ba ang ginawa mo? Hindi ba't 5 taon na ang nakalipas nang lumuhad ako rito ng isang buong gabi, nagmamakaawa na makipagkita sa aking ama? Jack malamig na ngumiti at sinabi. Tumingon ang matabang babae at kumikislap ang mga mata sa paligid. Umiling siya, Young Master Jack, naalala mo ba ang mga bagay and mali? Kailan tayo nagkakilala? Ito ang unang pagkakataon na nakita kita. Ito ang unang pagkakataon. Baka hindi kita makilala kung pamayat ka sa nakalipas na 5 taon. Gayunpaman, hindi nagbago ang iyong anyo kaya nakilala kita. Jack natatawang sinabi sa mga tao. 5 taon na ang nakalilipas, ang aking ina ay may malubhang karamdaman kaya ako ay nagpunta rito na may kagustuhang makilala ang aking ama. Nais kong humingi ng bayad sa operasyon ng aking ina at ito ay $1 milyon lamang. Tinabi ng babaeng ito na siya ang kasambahay ng pamilyang White at tumanggi ang aking ama na makita ako. Pinapapisa off ako. Tinahiya niya ako pagkatapos niya akong pagalitan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha mo. Yvette, how dare you impersonate me? Naglakad paharap si Titus at galit na tumingin kay Yvette. Ito ay isang pagkakataon upang patayin si Yvette mula nung Jack binanggit ang pangyayaring ito at namatay ang ikasyam na Patronum. Ako, hindi ko. Siya ang gumagawa nito. Huwag kang maniwala sa kanya, halatang kinukuha niya ako. Labis ang takot ni Yvette ngunit alam niyang hindi niya ito maamin sa sandaling ito.
Kung aaminin niya iyon, hindi na may liligtas ni Lily ang kanyang buhay. Nagde-deny ka pa. Haha. Bakit hindi Jackie Frame ang ibang tao? Ang daming tao dito at ikaw lang ang tinuro niya. Pilit na tumingin kay Yvette ang unang elder. Tinabi sa kanya ni Titus ang tungkol dito dati, kaya mabuti na lang Jack ay narito upang harapin si Yvette. Gayunpaman, alam niya malinaw na hindi madaling patayin si Yvette kung tatanggihan ni Yvette ang mga paratang ng wala Jack nagpapakita ng anumang ebidensya. Haha. Unang elder, paano mo mananatili yan? Paano kung Jack gumawa ng dahilan para patayin si Yvette dahil alam niyang si Yvette ay isang lagorio at kasambahay ko? Pagkatapos ng lahat, walang imposible. Tiyak, tumayo si Lily at nagsalita sa ngalan ni Yvette. Tama, hindi ito uobra kung walang ebidensya. Hindi natin masisisi ang isang taong mabuti para dito. Ang isa pang matanda mula sa pamilya Lagorio ay nag-isip tungkol dito bago humakbang at sinabi. Si Yvette ay miyembro ng pamilya Lagorio at ayaw niyang mapatay siya dahil sa kung ano Jack sabi. Kung nangyari ito, ang posisyon ng mga Lagorio sa pamilyang puti ay mas mababawasan. Kabanata 1036. Tama, iyang Master Jack, anak inang apo mo yan ay isang bagay na hindi na mababago. Kaya naman kikilalanan ka namin. Ngunit hindi mo maaaring patayin ang mga tao ng pamilya Lagorio sa iyong kapritsyo at magarbong. Tumayo rin ang isa pang matandang lalaki. Maliban kung ito ang iyong munting regalo sa amin para sa iyong pagbabalik kamakailan. Sabi niya si Jack. Jack nagsalubong ang mga kilay nang makita niyang maraming miyembro ng pamilya Lagorio ang humakbang. Marami sa mga matatanda, pati na rin si Lily, ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Tila malaki ang impluensya ng pamilya Lagorio sa pamilyang puti. Higit pa rito, ang insidente ay naganap mahigit 500 taon na ang nakalilipas. May 2 hanggang 300 saksi, ngunit lanmabas sila kasama ang matabang babaeng ito. Natitiyak niyang magkapanalig sila at wala sila sa posisyon na kasing lakas ni Yvette. Kung ganoon nga ang kaso, maliwanag na walang sinunman sa mga tao rito ang magbibigay ng makatotohanang patoto. Sige. Makakalimutan ko na nangyari ito Jack, nag-isip ito saglit bago siya nagsalita, nag-flash ng malalamig na ngiti. Ilian ay hindi ka panipaniwala. Kahit na ano, iyang Master Jack bumalik na. Ayusin muna natin ang tirahan niya. Tumayo ang unang elder. Tatalakayin natin ang tungkol sa kahalili ng pinuno ng bahay sa ibang pagkakataon. Tinabi niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan Jack agad na tugon ni. Wala akong gaanong interes na maging pinuno ng bahay. Hindi naman ako ganoon ka-close sa White family kung tutuusin. Kung may ibang gustong kunin ang posisyon, hayaan mo ito. Panmalik ako para lang makita ang tatay ko at humanap ng paraan para mailigtas ang kaibigan kong si Fernando. Parang patay na ang lalaking iyon, di ba? Maliligtas pa kaya siya? Tumingin ang ikatlong elder kay Fernando, nakasabit sa likod ni Ethan. Napansin niyang hindi gumagalaw kahit 1 pulgada ang binata at hindi kumikibo ang kanyang dibdib. Kumunat ang noo niya. Alam ko na ang pamilyang puti ay nagtataglay ng isang kayamanan na tinatawag na Cryo Pearl na maaaring magtaksil sa isang tao sa yelo at mapangalagaan ang kanilang buhay. Ang aking kaibigan ay mabubuhay lamang ng 3-4 na araw. Kaya naisip ko. Jack struggled upang ilagay ang kanyang mga saloobin sa mga salita at kapag siya ay ginawa niya ito kaya sumefacedly. Ngunit pinutol ni Lily bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Huwag mo nang isipin iyon. Sino ang iyong kaibigan? Bakit natin dapat gamitin ang ating kayamanan para iligtas siya? Ang Cryo Pearl ay hindi mabibili. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa amin na makuha ito? Isang malamig ng ngiti-dilan ang ibinigay ng ikatlong elder. Huwag mong lampasan ang iyong mga hangganan, young Master Jack, huwag kalimutan na isa kang iligal na bata at hindi ka. Kailanman nagambag ng anuman sa pamilyang White sa lahat ng mga taon na ito. Sa iyong pagdating, pinatay mo ang ika-9 na Petronam at siniraan mo pa ang pangalan ng pamilya Lagorio. Yay! Hindi ka namin ipapalaban sa lahat ng ito para sa kapakanan ng amo, ngunit ang paghingi mo ng Cryo Pearl ay sobra-sobra. Ang isa pang matanda mula sa pamilyang puti ay mayroon ding malungkot na ekspresyon.
Young Master Jack, hindi mo ba talaga naisip na maging tagapagmana ng pamilyang puti? Kung bumalik ka lang para makita ang Master at kunin ang Cryo Pearl, huwag mo itong pangarapin. Hindi natin maibibigay ang ating kayamanan kahit kanino. Naisip ito ng unang elder. Young Master Jack, magkakaroon ka lang ng otoridad na gamitin ang kayamanan kung magiging tagapagmana ka ng pamilyang puti at pumalit sa negosyo ng pamilyang puti. Kahit na hindi kita masusuportahan sa iyong mga pagsisikap kung hindi man. Hindi pwede. Ang posisyon ng tagapagmana ay lubhang mahalaga kung saan ang isang kwalipikado lamang ang karapat-dapat sa posisyong iyon. Hindi natin ito basta-basta ibibigay sa sino man. Maliban kang Jack ay may napakaraming talento na higit na nahihigitin niya ang mga nakababatang henerasyon at pinasunod sila sa kanya. Kung hindi, kahit na bilang isang elder ng White Family, hindi ako basta-basta sanmasang-ayon sa panukalang ito. Ang isa pang matanda mula sa pamilyang puti ay muling tumayo at nagsalita. I think we should wait and see. Naniniwala ako na buhay pa si Lance. Siya ang magiging tagapagmana pagkatapos niyang bumalik. Nakipagtalo si Lily pabor sa kanyang anak. Tama na. Kabanata 1037. Galit na galit si Nash. Hindi niya akalain na ang lahat ay magsisimulang makipagtalo Jack pagbabalik ni. Pinandilatan niya ang kanyang audience. Bukas tayo magdedesisyon, sabi niya. Jack, rotting lang. Hayaan mo siyang magpahinga ng mabuti. Mag-uusap tayo bukas ng negosyo. Lahat tama. Maraming mga tao ang nagngingit-ngit at nagtaas ng kanilang mga kamay bilang isang fist to palm salute. Ay nako. Balita ko bumalik na ang pangatlong asawa ni Nash. Nasaan si Young Master Jack? Tingnan ko. Sa sandaling ito, si Lizzie, ang pangalawang asawa ni Nash, ay bumaba mula sa bundok kasama ang ilang iba pang mga tao sa hila. Narinig niya ang balita at pumunta siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Lizzie, ito ang aking anak, Jack, si Joan ito. Asawa ko na siya simula ngayon. Bahagyang ngumiti si Nash nang makitang papalapit si Lizzie at ipinakilala. Tila, sok-sok. So ito si Young Master Jack. Ang gwapo at matipunong binata. Pagkatapos mag-aral ni Lizzie Jack, tumingin siya kay Joan. No wonder na in love sa'yo si Nash. Mukhang hindi ka isang taong nagsasandi ng pagmamanipula ng chi, ngunit mayroon kang kakaibang aura tungkol sa iyo. Walang ordinaryong tao ang nagtataglay niyan. Napangiti si Joan. Anong aura ang sinasabi mo? Sabi niya. Ordinaryong babae lang ako. Hindi ako kalaban mo. Jack, hindi alam kung anong uri ng tao si Lizzie. Hindi niya masabi kung natutuwa siya sa kanyang pagbabalik o hindi. Wala siyang nagawa kundi ngumiti ng matino. Kumusta, Madam Lizzie? Tumango si Lizzie, nasiyahan. Kinaladkad niya ang dalaga sa likod niya pasulong na mga 17-18 taong gulang. Yolanda, ito Jack, tawagin mo na lang siyang Kuya Jack Simela ngayon. Hindi pa namin alam kung patay na ba o buhay si Kuya Lance. Umaasa tayo para sa pinakamahusay. Hello, Kuya Jack. Marahan siyang sinalubong ni Yolanda matapos siyang pag-aralan ng ilang sandali. Iniyuko niya ang kanyang ulo na para bang nahihiya siya sa unang pagkakataon na makilala ang iba. Jack, tumango ang ulo niya. Bata pa si Yolanda at para siyang isang masunuring dalaga, para siyang isang winter bud na hindi namumulaklak. Anong nangyari? Ito. Napansin ni Lizzie ang mga katawan sa lupa at ang kanyang ekspresyon ay lumibot sa gulat at pagkalito. Taka siya tumingin Jack, pati na rin si Lily na umasim na ang features. Nakuha niya agad ang diwa ng nangyari. Parang gustong pumatay ni Lily Jack sa paanan ng bundok. Kang Jack ay tunay. Na namatay, si Nash na may sapat ng sakit ay malamang na mamatay kaagad sa sobrang galit. It was a misunderstanding. Sige, balik muna tayo. Ipapahayag namin ang aming desisyon tungkol sa tagapagmana at sa Cryo Pearl bukas. Dapat tingin si Nash sa lahat at umorder. Kabanata 1038. Since even Nash had said that Lily and the others can't say anything more. Ang hiyat ay naglaho sa lugar na liban sa ilang mga katulong mula sa pamilyang puti na nanatiling upang tumulong sa paglilinis ng mga katawan.
malapit na, Jack, pumasok si Joanne at Selena sa kwarto ni Nash. Samantala, nakapagpahinga ng maayos sila na at ang iba pa matapos ihatid sa kani-kanilang kwarto. Napakagandang araw. Lumaki ka na, anak ko. At isa kang katangi-tanging tao. Umupo si Nash sa kama at tumingin Jack na nakatayo sa harapan niya. Puno ng excitement at saya ang kanyang mga mata. Jack, kinis ka ng kanyang paligid. Tanging ang mayordoma, sina Beth, Yolanda, Lizzie, ang unang elder, at ang iba pa ang nandito. Napaisip siya saglit. Ginoo. Titus, mapagkakatiwalaan ba natin ang lahat ng nandito? Tumango si Mr. Titus. Lahat ng tao dito ay isang insider, at si Lizzie ay isang mabuting tao. Huwag kang mag-alala. Siya at si Yolanda ay hindi tagalabas. Matapos marinig ang katiyakan sa sagot ni Tito, Jack nagtanong ng isa pang tanong, may mga nagbabantay ba sa hardin? Naramdaman niyo ni Titus Jack may isang bagay na seryosong mahalagang pag-usapan. Iniangat niya ang kanyang ulo. Huwag kang mag-alala. Ang mga lalaking nagbabantay sa pasukan ay atin din, at sila ay mga taong may mabuting ugali. Young Master Jack, may sasabihin ka ba? Masyadong maraming tao sa ibaba, Jack, sagot nito, seryoso ang ekspresyon. Hindi yun ang pinakamagandang lugar para makipag-usap. Huwag kang mag-alala, Young Master. Magsalita ka lang dito. Hindi kami humihinga ng salita sa mga tagalabas. Nakangiting sabi ng unang elder. Jack, tumango. Sa tingin ko, ayos lang kung pipiliin mong maging tagapagmana o hindi. Hindi naman kasi may sakit na walang lunas si tatay. Higit sa lahat, hindi ito talamak. Huminto siya rito bago dahan-dahang nagpatuloy, nalason siya. Ano? Nagulat ang lahat ng marinig iyon. Hindi pwede. Paano pa siya nabubuhay pagkatapos ng mahabang panahon kung siya ay tunay na nalason? Tsaka, sinuri na siya ng doktor at sinabi nila na may 2 o 3 buwan pa siyang mabubuhay. Anong lason ang napakabagal na kumikilos? Ang unang elder ay agad na bumulalas, lubos na natulala. Nanginginig ang takot sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng lahat, ang mga chief fighter na tulad nila ay may napakalakas na katawan. Ang regular na lason ay walang silbi laban sa kanila. Young Master Jack, sigurado ka bang nalason siya? Tumango si Titus, seryoso ang tono. Grabe naman kung ganoon. Ang normal na lason ay hindi gagana laban sa mga chief fighter na tulad namin, at kahit na nangyari ito, may naramdaman kaming kakaiba. Hindi namin naramdaman na may mali, at maraming doktor ang dumating upang surin siya. Wala sa kanila ang nagsabi na siya ay nalason. Napabuntong hininga din si Lizzie. Diyos ko! Sino ang gumawa noon kung ito ay lason? Huwag mong sabihing si Lily yun. Mukhang hindi malamang. Bakit niya gustong patayin si Nash? Wala siyang dahilan para gawin iyon. Yay! Wala pang ebidensya, pero ang pinakanmalamang na salarin ay siya. Jack, sabi niya na may malamig na ngiti. Hindi niya akalain na iling-iling si Nash na hindi makapaniwala. Hindi naman siguro. Hindi kanya gusto ng nanay mo, pero hindi niya ako sasakton. Matagal na kaming mag-asawa, kung tutusin. Hindi naman siya masamang tao, may konti lang siyang paghihiganti sa inyong dalawa. Lagi niya akong sinisisi sa pagpunta ko sa likod niya at pagsasama-sama ng nanay mo, sinasabing niloko ko siya. Idinagdag din ng unang elder, sa tingin ko ay hindi niya sasaktan ang iyong ama. Wala siyang mapapala rito. Ang pinakagusto niya ngayon ay mahanap si Lance at gawin siyang tagapagmana ng White family. Napakatagal na nang huli nating narinig mula kay Lance, at alam ng lahat na malinmang napatay na siya, ngunit ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Kabanata 1039. Tumango si Titus, tama. Napakatagal na. Iginiit niya na kailangan niyang makita ang katawan kahit papaano. Yay! Kung patay na talaga siya, imposibleng mahanap ang katawan niya. Matagal na sana itong kinakain ng mababanges na hayop. Sa sandaling ito, pumakbang Pasulong at Selena. Kung Jack, sabi na nalason ang biyenan ko, nalason. Hindi ko alam kung alam ito ng mga pamilya ng Anino, ngunit si Ethan Hayes ay kilala bilang isang milagro doctor sa mortal na kaharian, at Jack ay ang kanyang Panginoon.
Ito, sigurado ako, ay sapat na upang patunayan iyong Jack ay napakahusay sa medisina. Talaga. Maganda yan. Since Jack masasabi na siya ay Nalison, tiyak na alam niya kung paano ito gamutin. Kung tutuusin, mas madali nang malutas ang problema ngayong alam na natin kung ano ang mali. Nagningning ang mga mata ng unang elder nang marinig iyon. Bato naman ang ekspresyon ni Nash. Jack calls me father, now, sabi niya kay Selena. Bakit mo pa ako tinatawag na biyanan? Ano ang dapat mong itawag sa akin sa halip? Nahiya naman agad si Selena. Ama, sabi niya sa maliit na boses. Natuwa si Nash nang tawagin siyang ama ng kanyang manugang. Tinitik niya ang palad at may lumabas na ilang herbal pill dito. Tinulak niya sila papunta kay Selena. Kamangha-manghang. Ito ang unang pagkakataon na nakita kita kahit na ikaw at Jack matagal ng kasal. Kunin mo ito bilang iyong regalo sa kasal. Salamat ama. Hindi alam ni Selena kung para saan ang mga table tasks, ngunit ininom niya pa rin ito, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Jack ngumisi. Ang gamot na ito ay makakatulong upang linisin ang iyong katawan. Sa pamamagitan nito, makakaranas ka ng isang pambihirang tagumpay at maging isang martial artist sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay maaari kang magsimula ng pagsasanay. Talaga. Maraming salamat, ama. Tuwang-tuwa si Selena. Naghinala siya noon sa gamot, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kahalaga ang mga ito. Sa sandaling ito, na muling binawi ni Nash ang kanyang kamay at naglabas ng isang punit-punit na scroll, itinulak iyon kay Selena. Ito ang gabay upang makabisado ang pagmamanipula ng Chi. Matagal ko nang kinuha ang scroll na ito sa kagubatan. Hindi ako sigurado kung hanggang saan ang itinuturo nito sa iyo, ngunit sa paghusga mula sa isang sulyap, dapat mayroong ilang magagandang diskarte doon. Hindi dapat maging problema kung gusto mong magsanay sa antas ng isang tunay na Diyos. Dito. Huminto sandali si Nash bago dahan-dahang nagpatuloy. At ang estilo ng pakikipaglaban na ito ay angkop para sa mga kababaihan, ngunit para lamang sa mga hindi pa nag-practice ng Chi manipulation dati. Ang mga martial artist na o grandmaster ay walt ng silbi para dito. Kaya nga binigay ko sa iyo eh. Parang hindi ka panipaniwala. Salamat ama. Hindi alam ni Selena kung ano pa ang sasabihin. Siya ay labis na nasasabik. Tama. Hindi rin naman yata martial artist ang kapatid mo, diba? Humihingal. Siya hanggang sa bundok. Sa sandaling ito, tinanong ni Lizzie si Selena pagkatapos niyang isipin ito. Tama iyan. Hindi pa siya nag-training dati. Umiti si Selena. Hindi niya akalain na si Lizzie din ay pitikin ang palad at iinom ng ilang herbal pill. Ibinigay niya ito kay Selena. First time nating magkita, pero wala pa akong binibigay sa'yo. Ito ay mga cleansing pills din. Ibigay mo sa kapatid mo. Salamat, Madam Lizzie. Masyado kayong mabait. Umiti si Selena at kinuha ang regalo na mumyala. Kabanata 1040. Ha? Ngayon nahihiya ako na ako lang ang walang naibigay. Tumawa ang unang elder at pinitik din ang kanyang palad, kumuha ng martial arts scroll at ibinigay kay Selena. Ang mga pamamaraan dito ay angkop para sa mga lalaki. Ibigay mo sa kapatid mo. Kunin mo lang ito bilang tanda ng kabaitan. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyong lahat. Kinuha ni Selena ang lahat at nakaramdam ng sobrang kahihiyan. Ang lahat ng mga koalob na ito ay tunay na kayamanan. Higit pa rito, magagamit nila ni Ben ito ng mabuti. Ha? Madali lang kung gusto mo talagang magpasalamat sa amin. Tumawa ang unang elder at tumingin Jack. Miss Selena, please help us convince Jack upang maging tagapagmana ng pamilyang puti, aniya. Lagi kang nasa tabi niya. Tulungan mo lang kaming magsalita sa kanya. Umiti si Lizzie at sinabing, tama. Mangyaring tulungan kaming kumbansihin siya. Pikikinig siya sa iyo, kaysa sa amin. Kung siya ang pumalit sa negosyo ng pamilyang White at magiging master, magkakaroon ka ng iyahat ng mapagkukunan ng pagsasanay na maaari mong gugustuhin sa iyong pagtatapon. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagsasanay. Akala nila ay agad na papayag si Selena dito dahil naranasan niya ang lasa ng kanilang pagkabukas palad.
Gayunpaman, saglit niyang pinag-isipan ng panukala at sinabi niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi ito malit na bagay. Bukod pa rito, ang mga gawain ng pamilyang puti ay malalim na nagkakagulo sa pamilya Lagario. Wala ako sa posisyon na makialam sa usaping ito. Bukod, bilang Jakasawa ni, lagi kong susuportahan ang desisyon niya. Matapos nilang marinig ito, tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang isang makatuwiran, matinong babae na tulad niya ay mahirap makuha. Ayoko talaga na maging tagapagmana ng pamilya. At saka, alam ninyong lahat na wala akong malalim na koneksyon sa pamilyang White. Jack nagbigay ng mapait na ngiti. Bumalik lang ako dahil nabalitaan kung may malubhang sakit si tatay, ang sabi niya. Noong una, hindi ko alam na masasanay si Fernando sa puntong ito ng mga Amerikano. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol dito. Dito, Jack dagdag pa, dahil nasasabi ko kung ano ang dinaranas ni tatay, halos alam ko kung paano ko siya pakikitunguhan. Nagiging seryoso na, pero naniniwala akong gagaling na siya. Kung ganoon nga ang kaso, sa palagay ko ay maaari mong pansamantalang ihinto ang pagpili ng tagapagmana ng pamilyang puti. Makakatulong ka ba talaga sa pagpapagaling ng iyong ama? Natuwa ang unang elder nang marinig niya ito. Sinabi mo sa amin na ito ay lason, tama ba? Alam mo ba kung anong mga halamang gamot ang kailangan mong gamutin ito? Alam ko kung paano siya pagalingin, pero hindi madaling hanapin ang mga halamang kailangan ko. Ang ilan ay mga endangered species. Mahihirapang hanapin sila. Jack nagbigay ng mapait na ngiti at sinabing, huwag kang mag-alala. May tiwala pa rin ako sa kakayahan ko. Jack, naiintindihan ko kung ayaw mong kunin ang posisyon ko. Kung tutuusin, halos estranghero sa iyo ang pamilyang puti. Dapat tingin si Jack mahinahon. Ngunit kung talagang nais mong iligtas ang iyong kaibigan, dapat kang maging tagapagmana, sabi niya. Wala kang autoridad na gamitin ang kayamanan ng pamilyang White kung hindi ka kabilang sa amin. Mahihirapan din akong tulungan ka. Tumango ang unang elder, tama. Ikaw na mismo nagsabi, Jack, ang iyong kaibigan ay hindi magtatagal. Kung nais mong iligtas siya, dapat kang maging tagapagmana ng pamilya, at kailangan mong mabilis na dumaan sa pagsisimula. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iligtas siya. Maaaring ang iyong ama ang Panginoon, ngunit ang kanyang katawan ay mahina ngayon, at ang pamilyang puti ay hindi umaasa sa kanyang desisyon lamang. Kaya naman, please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.